Sa nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng United States of America at Iran, Israel ngayon hindi na nanahimik, sumali na rin sa eksena. Sa kabilang dako, India, pinagpapanagot naman ang India dahil sa isang barko na inatake ng IRGC sa Strait of Hormuz, meron palang isang Indian crew ang nasawi. Kaya naman, kumilos agad ang India. Ano ang kanilang ginawa? Pag-usapan natin yan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kaibigan, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, wala naman sigurong kawalan kung samahan mo na rin ng matamis mong like na walang halong pagdadabog ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 15, 2026 at magbibigay tayo ng pinakabagong update sa kaganapan sa West Asia, sa Middle East. Particular mga kaibigan sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Marami ng mga bansa ang sumali na rin sa bangayang ito. Isa dyan mga kaibigan ay ang India at ang Israel. Pero unahin natin mga kaibigan ang ginawa ngayon ng Israel. Bago yan, marahil ay isa ka sa mga nakapanood o nakarinig sa balita na kung saan nagpalitan na ng mga pambubomba ang United States of America at Iran. At ang Iran mga kaibigan nagsasagawa naman ng paghihiganti. Pero ang kanyang paghihiganti mga kaibigan ay hindi direkta sa lupain ng United States of America kundi sa mga extension lamang ng mga base militar ng Amerika na nagkalat sa Middle East, gaya mga kaibigan ng Bahrain, Jordan at Kuwait. Pero paano papasok mga kaibigan ang Israel sa mga pag-atake na ginagawa ng Iran? Ganito mga kaibigan, noong naghiganti ang Iran at inatake nito ang Kuwait, marami sa mga ballistic missiles ng Iran ang pinabagsak ng kanilang air defense system. Hindi lang sa Bahrain, umatake rin ang Iran sa Kuwait. Lubhang nagalit ang gobyerno ng Kuwait dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Iran. Pangatlo mga kaibigan, ang Jordan. 3 hanggang 6 na ballistic missiles at mga drones ang ginamit ng Iran papuntang Jordan. At ayon sa Iran, ang kanilang target, base militar ng Amerika. Dito na papasok sa usapan ang Israel. Now, mga kaibigan, kung inyong matatandaan, ang Israel at Jordan ay magkatabi lamang na bansa. Pumalag na ang Israel dahil kung tutuusin, malapit na ito sa kanilang bansa. Kaya nagbigay ng matinding babala itong si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, na sa mga ginagawang pag-atake ng Iran sa Gulf States, ayon kay Benjamin Netanyahu ay ipaghihiganti nila ang mga bansang ito. Wait mga kaibigan. Hindi pala dahil sa United States of America, sapagkat sinabi ni Benjamin Netanyahu na sa mga ginagawang pag-atake ng Iran sa Gulf States, isa riyan mga kaibigan, ang Jordan ay magsasagawa ng retaliatory strike ang puwersa ng IDF sa Iran. At upang patotohanan ng ating sinasabi, bawal kasing magsalita dito ng walang pruweba. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ganito ang kanilang headline: Netanyahu warns of far more powerful response than before if Iran attacks. Nilalaman ng balitang yan mga kaibigan ang sinabi ni Benjamin Netanyahu sa mga patuloy na isinasagawang pag-atake ng Iran sa Kuwait, Bahrain, maging sa Jordan. Ayon kay Benjamin Netanyahu, we are prepared for every scenario. Sinabi niya yan habang nagsasagawa sila ng conference sa Negev City na nasa Dimona. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na huwag daw magpakampante ang Iran. Huwag daw silang mag-relax na ganun pa rin ang gagawing pag-atake ng Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, there will be no repeat. Ang kanyang ibig sabihin mga kaibigan, kung gaano katindi ang kanilang ginawang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang buwan at linggo, mas matindi pa raw ang kanilang gagawin.
Marami naman ang mga nagsasabi baka gamitan ng Israel ng nuclear weapon itong Iran. Well, Israel lang naman ang makakasabi kung ano ang kanilang gagawin. Pero meron pang isang sinabi mga kaibigan ni Benjamin Netanyahu na maaaring pahirapan nila ng husto ang Iran. Sa anong paraan? Baka hindi sa pag-atake kundi sa resulta lamang. Maaaring atakihin ng Israel ang mga malalaking pinagkukunan ng kanilang bansa sa araw-araw na kanilang pangangailangan. Isa riyan ay ang nuclear power plants. Pangalawa mga kaibigan ay ang desalination power plant ng Iran. Pangatlo, ang kanilang nuclear facilities. Kapag ang tatlong ito ay nawasak, siguradong guguho ng husto ang ekonomiya ng Iran. Yan din ang bukang bibig ng presidente ng Amerika na si President Donald Trump. Mas malaking pag-atake naman ang kanilang pangako sa Iran. Sa kabilang dako mga kaibigan, naggalit din ang India sa Iran sapagkat nitong nakaraang linggo mga kaibigan, merong barko na dumaan sa Strait of Hormuz at inatake ito ng IRGC. Dahilan kung bakit magtalunan ang mga crew nito. May mga nawawala at ang pinakamalubha, may nasawi. At ang nasawi mga kaibigan, nakumpirma, isa pa lang Indian crew. At nang marinig ito ng pamunuan ng India, agad silang kumilos. Ano ang ginawa ng India? Simple lang, wala naman silang ginawang pag-atake pero dagdag problema ito para sa Iran sapagat ang India at New Zealand ay ipinatawag ang Iranian diplomat upang pagpaliwanagin tungkol sa naturang pag-atake nito sa Strait of Hormuz na ikinasawi ng naturang Indian crew. Hindi raw ito makatarungan sapagat isa ang India mga kaibigan sa naniniwala na ang Strait of Hormuz ay tuluyan ng nabuksan. Yan din ang sinasabi ni President Donald Trump. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umaatake ang Iran sa mga barko na dumadaan sa naturang strait sapagkat iba pala ang bersyon ng Iran. Ayon sa Iran, ang mga barko lamang na dadaan sa Strait of Hormuz na magpapaalam sa Tehran, yon lamang ang papayagang makadaan. At hindi lang yan, hindi pala buong Strait of Hormuz ay malayang daanan, kundi meron lamang designated area. Malaking bagay yan mga kaibigan na simpleng daanan lang yan, simpleng dagat lang yan. Pero ito ang pinagmulan ng napakalaking gera ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit nanunumbalik ang gera ng Amerika at ng Iran. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal. So, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.